Good morning po from Provincial Range Media. Sorry, Sur. Nabasa ko na isa sa nanusog ko sa Bisaya pa, si former Governor Chan Singson. May ugnayan pa kayo ni former Governor, tapos may narinig din ako na gagamitin daw yung mga barko niya. Kumbaga sa Bisaya pa, hapon system. May ugnayan pa kayo sa pagawag ni former Governor Chan Singson. Thank you. Yeah, maraming salamat sa tanong. Yung PDP laban, ito yung press con natin ngayon, ay wala po kaming direktang ugnayan ang PDP laban as a political party kay Manong Chavit. Pero ako, bilang personal na kaibigan ni Manong Chavit, madalas din po kaming magkausap. Katunayan nga po, mga 3 weeks ago, ako'y naimbita niya sa isang dinner. Doon po ako naghapunan sa kanyang bahay sa may Corinthian. At marami kami napag-usapan. Marami siyang mga nabanggit sa akin. Kasi tinanong ko, Manong, bakit kayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng Pangulo? Samantalang magkakasama tayo noong 2016, nung tumatakbo ng Vice President siya. Tapos 2022, sumuporta ulit tayo mga Ilocano. Ilocano rin po kasi ako. May saak na putput po na karakter nyo dito ang Vietnam. Pero sabi ni Manong Chavit, pinito niya sa akin yung mga kadahilanan. At naiintindihan ko yung posisyon ni Manong Chavit. Hindi ko alam kung ano yung partisipasyon ni Manong Chavit dito sa gaganaping mga pagtitipon mula sa 16, 17, 18. Kasi nung nagkausap kami 3 weeks ago, wala pa itong nabibitong malawakan at mahabang pagtitipon. Pero sa naririnig ko, sinasabihin natin marites ito, ay magpapakain siya. Yun ang narinig ko. Pagbibigay siya ng tulong para pagkain at inumin ng mga tao na dadalo sa pagtitipon doon sa Luneta at saka dito sa People Power Monument. Kasi malapit lang yung bahay niya dyan sa lugar na yan. So sigurado ako knowing si Manong Chavit ay magbibigay siya ng mga ganyan, suporta, pagkain, tubig, na madalas naman po niyang ginagawa yan kahit na sino po yung manghingi sa kanya kung may mga ganitong mga pagtitipon. Yung tungkol sa kanyang pagpapagamit niya ng kanyang mga sasakyan, kung meron man siyang barko, hindi ko alam kung marami siyang barko o kung meron, o aeroplano o kaya kung ano man para sa hakot o kaya mga bus, hindi ko rin po alam yan. Wala po kami ugnayan patungkol po dyan. So, ang alam ko rin, at hindi ito marites, ito ay impormasyon, ay marami po sa ating mga kababayan sa probinsya. Doon naman po sa aking probinsya sa Pangasinan, marami po mga lumapit po sa akin na gusto po nilang dumalo sa pagtitipon sa Kamaynilaan sa November 16, 17, 18. At naghahanap sila ng pwedeng makatulong para sa kanilang transportation expense. So marami po yan. So hindi lang sa Pangasinan yan, sa iba't ibang mga probinsya, lalo-lalo na dito sa Luzon. Marami rin po ako mga kaibigan sa Visayas at Mindanao na talagang sasadyain nila na pupunta rito sa November 16, 17, 18. Kung paano sila makakarating po rito ay hindi ko rin po alam yung detalye niyan. Pero sa aking social media account, sa aking messenger, sa Viber, sa mobile phone, ang dami kong nare-receive na mga text at nanghihingi ng suporta ng tulong, makarating lamang po sila dito sa Maynila. Nagdag lang ako, siguro dapat yung administrasyon hindi mamasamain kung sakaling mayroong pagkain na pinadala si Chavit Singson. Kasi alam ko, nag-21, pati yung mga Katoliko at liberal na mga makakainan, nakakain ng kanyang bus na kanyang na palugar. Ang lang natin dito sa gawain na ito, dapat tayo mismo ang pupunta. Kasi kumbaga sa kanya, bukal sa kanyang kalooban na pag nakita niya meron mga gathering na maraming tao ay nagpapadala siya. So wala naman niyang kulay si si
Chavit Singson kapag merong mga gathering, meron siyang pinapadala talaga na palugaw, no? And ito lang yung gusto din namin susugan, ano? Kasi sa katanungan nga, like you, galing ka sa Surigao, yung bakit yung mga ano ay gustong pumunta sa Metro Manila para sa rally na ito? Because it is only Metro Manila who has not really shown the kind of indignation against corruption na gusto nating makita. In fact, makita nyo sa pinaka-latest Pulse Asia survey na 3% lamang sa Mindanao ang nag-a-approve sa kay Pangulong Bongbong Marcos. And 97% wala na sa either nagdadalawang isip o talagang no na. So 3%. Hindi na kailangan mag-rally ng Mindanao o ng Visayas, but Metro Manila, where the seat of power is, tayo na parang natatakot na ipakita kung ano yung tunay nating nararamdaman sa korupsyon na ito. Kaya ngayon po ang ating panawagan is for Metro Manila and Luzon to show your indignation against corruption. Dahil ito ay sobrang malawak. Ang dami ng mga namatay, ang daming nabaha, ang daming nalindol. Anong uri ba ng tulong na nakita natin at kahandaan ng pamahalaan? So, it's not just about corruption, it's also about competence of governance. Okay, other question? Okay. Good morning po. I'm Ryan po from Abante Radyo. Tatanong lang po ako ng tanong. Recently lang po sinabi po ni Ombudsman Remulla na mayroon na pong arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. But the latest statement po ng DOJ, wala pa po silang natatanggap. And according din po kay DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, na ang natanggap lang daw po ni Ombudsman Remulla ay yung electronic copy, wala pa pong original copy. And statement po from PDD Laban, since si Senator Bato de la Rosa po ay part ng PDD Laban, at sa tingin niyo po ba may paglabag na umano'y ginawa si Ombudsman Remulla sa pagsasapubliko ng arrest warrant? And ano po yung action na ginagawa na po ng PDD Laban? Napaka-gulo na po ng mga official, napakagulo na po at napaka-halo-halo na po ang mga public pronouncement ng ating mga pinuukulan ukol dyan sa warrant. Hindi natin alam kung totoong may diffusion notice o wala. Sabi po ni Ombudsman Remulla na meron daw siyang copy sa cellphone niya. No? Pwede po natin pahabain ang usapan na to. We can talk about the technicalities of RA 9851. We can talk about the Rome Statute. But at the end of the day, this is a question of sovereignty. Kasarinlan. At ang sa akin po, napakalinaw, ibalik natin ang usapan sa jurisdiction. Walang jurisdiction ng ICC. Whether as an international body or kahit hindi sila state, wala silang karapatan. At ang gobyerno natin ay wala rin karapatan mag-extradite from the executive branch without judicial determination. Sundin mo man o hindi ang Rome Statute, walang dahilan na magpadala tayo ng sarili nating nasyonal patungo sa ICC. Kung sundin mo ang Rome Statute, by the way, hindi kami sang-ayon dyan, ha? Pero kung sundin mo ang Rome Statute, dadaan ka pa rin sa judicial determination. Kailangan malaman natin kung gumagana ba yung principle of complementarity, kung gumagana ba ang ating mga korte o hindi. Pag hindi natin sinunod, pupunta tayo sa RA 9851 at nakalagay sa Section 17 that it is pursuant to existing extradition laws. Di ba? At naglabas ang ating Supreme Court ng mga rules on extradition. Tama? Yung AM number 220329 or some basta, ganyan.
At ang nakalagay doon talaga, dadaan pa rin sa judicial determination. Ang problema dito is nagkakaroon na masyado ng legal speak, legalese. Nakakalimutan natin yung spirit of the law. And the spirit is we preserve sovereignty. As much as possible, ang Pilipinas ay sa Pilipino. No?